Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Martes po ng gabi mga kapatid, December 27. Apat na tulog at gising na lamang, bagong taon na. Siyempre ito po ang Juicy at magkakasama kami, Ina Icy Mendoza. Happy New Year! Congratulations sila Joey Avireyes. Maraming salamat ulit sa nanood. Diyos ko, hindi ka ba nahihirapan sa ginawa mong Hindi yan? naman, Nay. Pasan mo ang mundo, shalala, and of course, teacher's pet, Miss Gladys Reyes. Advance Happy New Year! Okay. At sa ating pong pagsisimula mga kapatid, heto na po ang top 10 sa Juiciest Stories ng taong 2011. Panoorin po natin. Juiciest Story Top 10. Goodbye, Papa. Ama ni Charisse, pinatay. Matagal na rin mula nang maghiwalay ang mga magulang ni Charisse. At mula noon ay madalang na nilang makita ang kanyang ama. Kaya naman nang mabalitaan ni Charisse ang kinasapitan ng ama, ay agad niyang pinakansela ang concert nito sa Singapore. Diretsong umuwi sa Pilipinas ang singer para asikasuhin ang burol ng kanyang ama. Dahil sa pangyayaring ito ay hindi maiiwasang muling maungkat ang issue ng pagpapabaya raw ni Charisse sa ama dati. Pero bilang anak ay agad itong sinagot at nilinaw ng singer. Okay, ito medyo fresh pa dating sa atin. Ang pagkasaksak, pagkapaslang sa dakilang ama ni Charisse Tempenko. Na ikinagulat din ang lahat. Imagine mo, nagsishow pa si Charisse, pumunta agad dito para sa tatay niya. And ang ano rin, hindi na siya sa Pilipinas pinag-usapan, pati sa Hollywood, syempre, yung si Tita Oprah. Na sinabi ni Charisse sa isang Tita panayam. Oprah talaga? Tita mo talaga? We're friends. Na sinabi ni Charisse Tempenko sa isang panayam na bakit kailangan pang mangyari ang ganito ang pagkamatay ng kanyang ama para magkasundo-sundo lamang sila ng partido ng kanyang ama. Na nung una, galit na galit pa yung mga tsahin-tsahin sa kanya. Di ba nung nakita, bumalik siya, tapos siya nag-asikaso and everything. Okay na, tama na. After nga nung libing, di ba, ang dami rin nasabi ng mga ibang mga tao na bakit ngayon lang na lumapit si Charisse. Doon ako nakakainis eh. Hindi, kasi may pinanggagalingan yan, IC. Sa pinakamahabang panahon, ang tatay ni Charisse ay pakalat-kalat lamang sa iba't ibang subdivision sa Laguna. Yes. Nalulong sa droga, yung mga ganon. Wala si Charisse, wala si Raquel. Kaya nung niyayakap niya yung picture ng tatay niya, ako mismo, ang dating sa akin ng OA. Bakit ngayon lang? Kasi may pinanggagalingan. Okay. Yun. Yeah. Okay, sa ating pagpapatuloy, heto na po ang top 9 para sa ating Juiciest Stories ng 2011. Juiciest Story Top 9. Kapuso War. Marian Rivera versus Heart Evangelista. Bago pa man ipalabas ang remake ng controversial movie of the 80s na Temptation Island, ay naging maingay na ito dahil sa iringan sa pagitan ng dalawa nitong bida na sina Marian Rivera at Heart Evangelista. Inakala pang ang isang malaking gimmick ito para sa promotion ng nasabing pelikula. Maraming pahayag sa magkabilang panig ang lumabas. Makailang ulit ding nagpa-interview ang dalawang kampo. Pero sa huli ay hindi pa rin naging malinaw kung kaninong bersyon ng kwento ang totoo. Okay, IC, babangka ka dito? Yes, ito isa sa mga pinaka-pinag-usapan talaga ang Marian and Heart issue dahil na lang sa mga balita nila kung ano-ano. And marami rin tayong narinig na kwento na about si Marian. Meron pa daw, actually may narinig ako kailan lang eh, galing sa isang reliable source. Hindi ko pwede sabihin dahil medyo sensitive. Pero nakakaloka lang tong issue na to. And ngayon, in fairness, si Heart ready na siya makipagbati kay Marian. Diba? And may mga balita pa diba na si Heart is, may mga nag-pull out din ng endorsement sa kanya. So, naka-apekto na ito sa career niya. Pero ito, dahil doon sa bangayan nila. Dahil doon sa bangayan. Pero ito nakakaloka, di ba? Magiging katambal ni Ding Dong, supposed to be si Heart. Nagka-problema, ang papalit na ngayon si Marian Rivera. Hindi. Baka si Ding Dong, makakatabal si Rian. Rian, hindi. Tapos ibibigay kay Heart. Tapos biglang nawala yung Heart. Desisyon naman yun ng management. Pero hindi. Parang approve na rito si Heart. Oo, kasi nga with Ding Dong eh. Sabi niya, wala sa akin problema kahit na second choice ako. Sabi niya. Biglang na-pull out siya. Ang ipapalit daw, si Marian Rivera. Okay. Diba? Kasi hindi kayo maging away na naman niya. Basta ako, tahimik ako, tsaka si Gladys. okay. Magkatahimik na rin. Okay, top 8 na po tayo mga kapatid sa Juiciest Stories ng taong 2011. Panoorin po natin. Juiciest Story Top 8. Awayang mag-asawa. Claudine Barreto at Raymart Santiago. On the rocks na nga ba ang marriage? Sunod-sunod ang naging blind item tungkol sa madalas daw na pag-aaway na mag-asawa. At dahil daw ito kay Jeneline Mercado, bagay na agad din namang pinabulaanan ng kapuso actress.
Ngunit di doon natapos ang kwento ng di pagkakaunawaan ng dalawa hanggang sa isang balita ang tila nagpatibay nito. Pinagpiestahan ang balitang nawalan daw ng 5 milyong piso si Claudine sa account nilang mag-asawa. Ang espekulasyon ng ilan ay si Raymart ang nag-withdraw nito dahil sila lang naman ang merong access dito. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung bakit ito ginawa ni Raymart dahil ang tangi lamang nilinaw ng mag-asawa ay hindi sila hiwalay. Para sa akin kasi sensitibo itong issue na ito, no? Napaka-sensitibo. Pinabayaan lang nilang paglaruan ng publiko ang kanilang buhay na personal, lalo na nung magpa-interview si Claudine sa harap ng isang bangko at sinabi niya, hindi ko na pinagkakatiwalaan ng bangkong ito dahil di umano ay nanakawan siya ng 5 milyong piso. Pagkatapos nun, namatay ng kusa yung kwento. Hindi natin alam kung meron ba talaga 5 milyon. Ano na ba talaga? Si Raymart ba talaga nag-withdraw? And may mga kumano din na chika na sana hindi naman totoo na may pang bugbog daw na nangyayari. Alam mo si Claudine, kailangan siguro hanapin niya yung sarili niya. Pero sabi daw, okay na naman sila mag-asawa ngayon. Paano pa tayo maniniwala? Wala nga linaw yung 5 milyon kung gaano Ano ba nangyari talaga sa 5 milyon? Dahil Ikaw kasi- nga mag-explain. Ito yung issue kasi diba like yung kay Charisse may closure, yung kay Heart and Marian may closure. Ito yung issue na siguro tututukan pa natin hanggang next year kasi kasi- wala pang ending eh. Christy, malaki yung paratang yung sabihin mo na hindi maibigay ng bangko ang 5 milyong piso na Yes, pag-aari direct. mo. Alam mo, direct, ganito yan. Nung napanood ko yun, yung kwento na yan, parang binobobo niyang masyadong publiko. Meron namang signature verifier para kung end or man siya or end lang, itinatawag ng bangko pag lampas 100,000 doon sa depositor. Kalokohan naman yung nawalan ka ng 5 milyong piso, hindi mo alam kung sino kumuha. Kasi Diba? kung 5 milyon, nangangahulugan yung kakumo dun sa account yun. Yes, oo. At bigla na lang namatay. Ano na nangyari doon sa bangko? Basta siguro po ang bottom line, ang wish natin sana okay na silang mag-asawa, wala nang yung mga ganyan-ganyan. Kasi lalo na yung mga anak po, di ba? Yes, lumalaki na Nakakaawa yung mga syempre anak. ang mga bata. At para naman po mga kapatid sa top 7 sa ating Juiciest Stories of 2011, narito po. Juiciest Story Top 7. Ginamit o nanggagamit? Asgals, nang-rape nga ba ng isang modelo? Noong una ay tumanggi pang magpakita ng mukha sa kamera ang modelo. Pero nang huli ay nagpa-guest pa ito sa iba't ibang talk shows. Pero imbes na makakuha ng simpatsya, ay marami ang nainis kay Amanda Calling dahil matapos niyang sabihing biktima siya, ay nagpaligoy-ligoy ang kanyang sagot sa mga tanong ni Nanay Christopher Min sa paparazzi. Dahil na rin sa pabago-bagong statement ni Amanda, ay walang pinatunguhan ang kasong dapat sana ay isasampa niya laban sa ilang miyembro ng Asgals. Direct, sorry sa publiko, sorry Ako po kasi naatasan na interview dito kay Amanda Collin sa Paparazzi Showbiz Exposed. Nagsimula at natapos ang interview na walang naiwan sa akin kundi inis. Bakit? Kasi direct hindi naman niya maipaglaban ng kanyang sarili kung bakit ba binastos daw siya ng mga miyembro na Saka, Asgals. nanay, napanood ko yung interview na yon. Tatanong mo ng diretso, di ba, kung ano talaga. Paligoy-ligoy yung mga sagot niya, parang, At ang sabi, eksklusibo daw siya sa amin. Hello! Baka bungat-bungat mo, ando sa kabila. Nag-nudge sa kabila at nagpa-pay. At yung nakakatawa siguro, di ba, syempre sa about guessing sa ganyan, merong honorarium. At bigla na lang siyang nawala. At saka ang napansin mo lang, meron siyang Tahitian. di ba? May mga tahisya dito. Ay, gano'n. Parang yung sinasabi niyo, sino ba yung Cebu nagsabi na yung manager ni... Manager ni Ronnie Lee. Tama, di ba rumampo isa sa FHM? Jujuju, lumabas siya, sabi niya, sino yan? Yan daw Hindi yung siya kilala, nilate di ng ba? ask. Hindi naman pagkakakilala. Wala nga pala siyang detaling ibinigay. Direct wala. Wala, direct Diba wala. kasi kunwari, ikaw babae, tapos ginawa sa'yo, syempre paglalaban mo yun, hindi ka tatahimik. At saka kung papa-interview ako, magtatalokbong ako, no? Nakakahiya. Dahil isang kahihiyan yung sasabihin mo. Yes. Diba? Pero siya parang proud na proud. Kung askas mo lang gumahasa sa'yo, hindi ka magtatanong. Ano? Tatanong ka Hindi. rin. Eh, papa-interview. Papamisa ka pa ng pasalamat. Hindi, di ba? magpapa-interview ako, nakahubo ako. Ano lamang ka direct? Oh, bastos talaga. Papa-interview na ako. Or masaya habang ginagawa yung acto, magpadala ka ng media coverage. Sige nga, mag-cue ka nga. Tapos i-upload mo sa YouTube. Yes. Di ba? Pag ginagawa ka. Oh, Marami go, pa go. po. Girl. Okay. At marami pa pong juiciest... Bali talaga. Ito Marami na, pa Nay. po kami sorpresa sa aming pagbabalik dahil Ito ang huling hagupit ng mga chikahang nag-iinit. Todo ang hits, ha? Juicy!
Susunod, young kapamilya actress, isa ng batang ina, Pinay Beauties, wagi sa pagandahan, sports icon politician, may anak sa ibang babae. Yan at mas marami pang intriga dito lang sa